Hello everyone! Simula na muli ng 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. And as promised, nagbabalik ang mukha ng paglilingkod. Walang iba kung hindi si Attorney Cheche Pablo Santos. At sasabayan niya tayo sa pag-inom ng ating malamig na tsaa. Wow. So, Attorney, Refreshing. mag-hi ka naman, mga nag-aabang Yes. sa'yo. A blessed day, everyone. And thank you, Doktora, for having me again. Thank you sa lahat ng mga nanonood. At kayo po ay kakapiling namin ngayong araw na ito. So, lolos and lolas, nandito tayo, binubuo natin ang iba't ibang mukha ng paglilingkod. At naaaliw tayo sa mga kwento sa atin ni Attorney Cheche last Monday, kung paano meron siyang pangangailangan, pero at the same time, nagulat na lang kasi lumawak, nag-expand at naging mukha siya ng paglilingkod para sa kanyang kapwa. So this time, gusto ko naman basahin ng quotation from Mother Teresa of Calcutta. Ang sabi niya, love cannot remain by itself. It has no meaning. Love has to be put into action, and that action is service. Amen. So nakita naman natin no, na talagang last Monday ay naikwento niya yung ibang facets ng paglilingkod at syempre na-touch tayo lahat yung kwento niya sa 78 years old niya na mother. At syempre magpapatuloy pa kasi dati siyang naglingkod at naging bunga nito ang paglilingkod mo rin ngayon. So nabanggit mo, Attorney Cheche, marami kang kwento tungkol sa Mandaluyong. Opo. Ang gusto ko munang malaman, aware ka ba? Ano ba ang legacy o legend nitong yung mismong pangalan ng Mandaluyong? Opo. Kasi iba-iba yung mga picture, no? Pag dadaan ka sa Mandaluyong, di ba? May iba-iba kayong mukha ng Mandaluyong. Ano ba history mismo nung salitang Mandaluyong? Well, dalawang sangay ng kwento tungkol sa history ng Mandaluyong. Yung isa, it's a alamat, it's a legend. So when we say legend, talagang wala namang basis or malaling pananaliksik. It is a love story of Manda and Luyong. Oh. Ganyan. So yun yung mga forbidden love, and then nagkita sila sa may ilog, yung ganyan. So Manda and Luyong, that is the legend na kapag tunay na inaral natin yung kwento nila, ay talagang pang-play, pang-pelikula. The other story, I heard from some historians, di ba, ang Mandaluyong ay napapaligiran din ng Pasig River. Hindi mapapaligiran, parang dinadaanan ng Pasig River. So, yung river, napaka-historical sa atin yan, ng Pasig River. Nandyan yung natalakay yan sa No Limit Tangere, ni Jose Rizal. Dinefine niya kung gaano kaganda ang river na ito. So, sometimes, itong river na ito ang nagbabansag sa mga lugar. Merong area sa Mandaluyong na may surge. Surge, ibig sabihin, sa Tagalog ay daluyong. Yun yung daluyong ng tubig. So, ang mga lumang tao daw, kapag magkikita o mag-uusap, sasabihin nila, huwag tayo dyan magpunta kasi madaluyong dyan. Yung side na yan, madaluyong ang tubig. So, Pasig River ang nagbibigay ng bansag. Saan tayo magkikita? Kunyari sasabihin, saan naman tayo? Doon tayo kung ang tubig ay Makati. Kung Makati ang tubig. Oh, okay. Ang tubig ay Makati. So wag tayo sa Mandaluyong kasi Mandaluyong may surge po dyan. Kahit hanggang ngayon, kung manggagaling kayo ng poblasyon at tatawid kayo ng bangka papuntang Mandaluyong, ang bangka ay umiikot. Kasi may surge po dyan, may ipo. Idiretso. Parang may ipo. Kaya kailangan talaga. May panahon na panatag, medyo calm, pero kapag may ipod dyan, kaya umiikot yung bangka kasi ang tubig sa amin dito ay madaluyong, may Ayun. surge. Samantalang dito, may
kumakate, parang may kate, makate ang tubig Ayun, dyan. ang ganda. O, So diba? parang description pala siya Yes, talaga hanggang yes. naging cities na sila pareho. And two powerful cities at that. Opo. Na ang nahahati lang siya ng Pasig River. Yes. Pero kayang-kayang tawirin at kayang-kayang tanawin. Yes. So ikaw ba ay tubong Mandaluyong talaga? Yes, born and raised in, I was born in Barangka, Ilaya, Barangka. My father hailed in Hulo. Yun naman yung tawid ng ilog lang, Hulo. And then later on, I spent the rest of my adulthood in Barangka and Hulo. So Attorney Cheche, bakit public figure ba ang mga Pablo? Opo. Yes, Doktora. Yung lolo ko, siya po si Felipe Pablo Sr., siya po ay Tiniente Police Maynila. Nung araw, wala pa tayong mga substation ng kapulisyahan. Pag ikaw ay na-trouble, ang punta mo talaga ay sa Maynila. Oh. So, yung mga kapitbahay, kakatukin na daw ng madaling araw ang lolo ko at sasabing, dinampot si ganyan nung mga panahon ng martial law, siya ang takbuhan. Si Teniente Pablo, sabihin mo, inahanap, ikaw ang pinapunta ni Teniente Pablo, yung gano'n. So, doon pa lang yung father ko, yung lolo ko ay Police Maynila, nakapaglilingkod na siya. And then, yung father ko naman, siya naman ay city councilor din ng lungsod ng Maynila. For several times, siguro mga one time during his adulthood, nag-run, hindi siya pinalad, and then nung may pamilya na siya at malalaki na rin kami, nakakatulong na kami sa kampanya, ay doon siya pinalad. He was the opposition in our district who won, the only opposition councilor who won in our district. So, ibig sabihin ang paglilingkod, merong pinagmumulan. So, hindi lang sumulpot sa'yo na Opo. nagising ka. At gusto ko maging public servant. Opo. So, nakita natin sa linya At ninyo. kahit pa sa mga ninuno pa namin, meron akong mga lelong na naging vice mayor, Oh. mga lolo't lolo, mapaglingkod din sila, hindi kinakailangan sa gobyerno, pero in their own little way, talagang takbuhan sila ng mga taong bayan for assistance. So, talagang tumutulong na Opo. talaga kayo, in other words. Yes. So, ibig sabihin, itong iyong public service, talagang pinasok mo talaga yung mainstream Opo. ng politika. Kasi Yes. naging konsehala ka at hindi Yes. lang once, hindi lang twice, pero full term, tatlong Opo. term din talaga. Opo. So, in the middle of my father's term in 1998, he passed away. Hindi niya natapos yung full term ng 3 years. In his deathbed, nag-wish siya na sa aming then Mayor Secretary, now our Secretary, DILG Secretary Benhar Abalos, nag-wish siya na kung anong mangyari sa akin, si Cheche ang ipalit mo to finish my term, the Grabe, remaining term. appointed ka Opo, talaga. in-appoint ako. Anointed and appointed. Oo. And si Secretary Benhar was very willing na tanggapin ako sa Partido. paglilingkod. Yes. Hindi pa partido, walang promise na ako ay malaline up in the next coming Okay. election. So, siguro, being protege din ni Secretary, nakita niya siguro sa akin yung aking dedication in the service. So, he accepted me and I was able to finish the full term of my father. During that time, umingay na yung pangalan ko. So, I was there, hindi lang ako naupo, hindi lang just to finish the term at sumahod. Talagang trinabaho ko rin as if I was elected by the people. So, sumikat na yung pangalan ko, naglabasa ng mga kamag-anak ko.
And then finally, sabi ni Mayor Benhar, o Cheche, sasama ka na namin sa lineup. So I was the first woman first woman councilor who ran and won in our district. In District 2. Merong mga ibang mga kababaihan din. During that time, way back, parang medyo may pagka-sexist ang politika eh. Mga Parang, lalaki lang. Oo, dapat lalaki lang dito. Taga-kampanya lang yung mga Kahit babae. na merong mga babaeng tumatakbo, hindi pinapalad. But it was the first time na maghalal ng isang babae, bata, sa distrito namin. And I was able to finish the first 9 years. That was from 2001 to 2010. Yeah, first 9 years of my term. And then nag-aral ako ng law in the interim. Bumalik ulit ako. Naka-second bout na ho ako, doktora. Naka-2 9 years na ho ako. And if... 2 9 years. 2 9 So, years. practically, buong buhay mo halos nandun ka na. Opo. And I don't feel, eto nga eh, parang it's a blessing, no? Na I don't feel na I am obligated, this is a job, this is a burden, I have to see people. Alam niyo po, sometimes, di ba sabi nga nila, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog, hindi ka pwedeng magmahal ng sabay at pantay. So, naging challenge ito sa pamilya ko. Because while I was raising my family, building up a family, I was in public service as well. I remember, I gave birth to my first son, and then 3 weeks after, I have to campaign. Cesarean ako. I have to, nakapaha ako. At maya't maya, inaabangan ng asawa ko, baka mabinat, magka-bleeding. Pero talagang yun ang gusto ko. At the same time, binigay sa akin ng Panginoon yung pamilya. Pero iniisip ko na ang pagiging ina, ang pagiging asawa ko ay portion lang ng pangkalahatang pagkatao ko. Meron ding portion na inaalay ko sa paglilingkod. So, Attorney Cheche, nung na-in-love ka o na-in-love sa'yo ang husband mo, nasa politika ka na? Wala pa po. Wala pa po. We have plans na, yung husband ko, siya lang yung boyfriend ko eh. Wow. At siya na lang din ang asawa ko. Wala na ba akong choice? Wala ka ng choice, Pero kasi siya lang yung tumagal. Siya lang talaga yung, sabi nga niya, hindi ko alam kung gayuma ito, curse, or ano, dahil bakit ako lang ang nanatili. Yung iba walang pasensya. Pero Attorney Cheche, no, more than love, minahal ka niya, pati na rin itong ginusto mong pasukin sa buhay. That's the point eh. Alam niyo, I remember, Doc, sabi ko, okay, nagka-cancer na yung father ko, no, kidney cancer. So, sinabihan na kami, ito yung kanyang lifespan, parang meron siyang Sabi ko, sabi ng father ko, Che, kung anong mangyari sa akin, ikaw ang papalit. Ikaw ang papalit sa akin. Mahal ko ang father ko. Higit pa sa buhay ko, ako ang nag-aruga sa kanya during hirap na hirap. Lahat ng santo, tinawag ko, hindi ako umaalis sa ICU, nandun lang ako sa prayer room. Hindi ko siya talaga iiwanan. That's how much I love my father. So, nung binibigay niya sa akin tong obligasyon na to, parang just to make him happy and fulfilled, I will do everything. Hindi ka tatanggi. Hindi ako tatanggi. Alam niyo po, Doc, prior to that, engaged na kami ng husband ko. Okay. Sabi namin, alis kami, maninirahan kami sa New York, magtatrabaho So that kami was doon. the plan? That was the plan. Kukunin ko yung mga magulang ko, kapatid ko, yung gano'n. So, at that time, nung narinig namin yon, sinabi ko sa husband ko, eto na ang buhay ko, papasok ako sa politika, take it or leave it. Sabi niya, take it. Wow! Sarap naman pakinggan. Let us praise the Lord. Sabi niya,
Kasi yung Sabi niya, pag-oo mo sa dad mo, oo na rin niya yun eh. Yes, parang- So mag-iiba na kayo ng buhay, ibig sabihin. Yes, pero it was very challenging for us at first. Yung husband ko, he's not a political figure, nor he's ever been in a big crowd. Hindi siya people person na masasabi. He has only quite few friends na talagang totoo na nabibilangan niya. But iba naman kami, total opposite kami ng husband ko eh. At ang nakakatuwa, siguro sa lahat ng bagay, no, kailangan natin yun. Dahil yun ang magbabalanse sa'yo. Tama. Mag-opposite kami, binabalanse niya ako. So, Pero attorney, sumasali rin siya sa mga kampanya. yes, sumasali din siya. At ang sabi niya sa akin, basta honey, ito ang usapan, wag mo kong iharap sa tao. Oh. Hindi siya pwedeng pumunta sa mga patay, birthday, binyag, kasal. Hindi pwede. Sa kampanya, hindi pwede. At saka, honey, hindi pwede yung mga makikiusap sa akin. Ang mali ay mali. Yung mga kumpare natin, hindi ko mapagbibigyan yan, sasama lang ang loob, wag mong ipakausap sa akin yan. Ang mali, mali. I will not bend rules. So You know? very clear na yon. May Oo. usapan ng ganon. Yes, sabi niya sa akin, okay, ganito. Okay, ganito, honey. Sabi ko, ipag-iisipan ko saan kita ilalagay. Dapat may department kayo sa kampanya. Yung hindi nakikita ng tao, walang interaksyon. Alam ko na, pamahalaan mo ang mga kabit boys. Kasi sa madaling araw sila nagkakabit. Walang mga tao. Kaya Ano doon, yun? Ano yung kabit nagkakabit boys na ng mga yun? poster. Oh, Sila, okay. sila yun. Magpaalam ka. Kaya lang wag mong guguluhin ng mga tao sa madaling araw. Kasi yun, umaakit sila sa mga puno. Walang tao, hindi siya kilala. Tama. So one time, nakakatawa, parang tinotow na yata yung sasakyan nila. Inabot yata sila ng hapon. Hindi siya nagpapakilala na asawa ko, tinutow. Oh. Gusgusin siya, kasama niya yung mga... Siyempre, nagkakabit sila ng posters. Nagkakabit ng mga poster. Ang baho, ang dumi, ang dungis. So, nung pinutow na yung sasakyan niya, sabi niya, Sir, pasensya na po. Sasakyan po ito ni Konsehala Chechi, nagkakabit kami ng poster niya. Sabi niya, akin na lisensya mo. Hindi na. Siyempre, di ba? Oo. Ikaw na nagsabi, honey. Ang mali. Ang mali ay mali. Nakatow kayo ngayon dyan. Ngayon, tubusin mo. Di ba sabi ko, huwag kayo magpapark dyan. Kumain lang kami. Kahit na wrong parking nga, malis kayo dyan. Sabi ko, tinignan siya. Ine-name drop mo pa ako. So nakakatuwa. Mukhang ang saya-saya ninyo sa Opo, bahay. opo. At lumaki na ang mga anak nyo na nasa public service na talaga. Yes. Yun ang nga kagaya ng sabi ko, hindi ka pwedeng magmahal ng sabay at pantay. So, minsan, mga milestones ng mga anak ko, kasal din kasi ho ako sa tao, doktora. Yung mga milestones ng mga anak ko, wala ako doon. Sasabihin ng asawa ko, Han, dumapa na si Jeboy. Si Chacha sabi, Mama, nagsalita na. Umihakbang na si Luis, humakbang. Wala ako doon. Nasaan ba ako noon? nasa birthday, nasa patay, nasa isang engagement. Nasa meeting. Nasa meeting. Tapos, pero pag nagkasakit na yung mga anak ko, bibitawan ko na lahat yan. Pero one thing, doktora, mga anak ko, walang yaya yan. Pagka hindi pwede yung asawa ko, dala-dala ko sila, nasa sasakyan, nasa kotse, nasa carrier, iiwan ko lang siya kasama yung driver ko. Hindi ako nagyayaya o kaya nasa sling, kung saan man ako magpunta, nagbe-breastfeed ako, bit-bit ko mga anak ko. Kunyari, sasaglit lang ako sa patay, bibigay ako ng abuloy, konting kwento, tapos pupunta na ako sa, sabihin ko, pag umiyak, ito yung gatas ha, ilagay mo lang ganyan. So, ibig sabihin, naging anak din sila ng bayan. Yes. Kasi Kaya mulat sila. nag-grow up sila na kasama ang tao eh. Yes, mulat sila. Natuwa nga ako dun sa panganay ko. So, absent na ako noon, kampanya, graduation ng isa kong anak. So, sabi ko, anak, he was already 21. Sabi ko, anak, mag-ano ka, ikaw muna mag-speech.
Tapos natuwa naman ako yung speech niya. Growing up, we seldom see my mom, and we believe that my mom, we are awakened, parang ganon. We know the fact, we have accepted the truth that my mom is also mother of our city. Kasal ang nanay ko sa taong bayan. So, at kami naman ay nandito para tulungan siya, suportahan siya. Imagine, bata pa siya noon, ha? Yes, namulat siya. Mulat Pag na. nag-feeding ako, doktora, kasama ko mga anak ko, nag-feeding, kalaro nila yung mga, kung sinong mga ka-feeding din nila, mga daycare. And siguro somehow, that's why ang mga anak ko, they have this trait of being generous. Kasi they can see na, yung mga lumang damit ninyo, akin na yan. Yung mga hindi ginagamit, akin na yan. Parang Ipamigay naging second natin. nature na sa kanila kasi, no? Ang Na pagtulong, magbigay. Mag-share. Basta, the word in our household is always share. O you share this to your sister. Share to your, yung friend mo. Give me old books. We will share this. Pero Attorney Cheche, nakakatuwa naman kasi hands-on kayong mag-asawa sa pagpapalaki ng mga anak. Sabi mo, walang yaya talaga eh. Wala Pwedeng kami. mag-driver pero hindi yaya. So kasi lahat ng tao tutulong din naman sa'yo, no? Pero sa gitna ng lahat ng yon, bakit naisip mo pang mag-aral uli? Kasi nung naging abogada ka, ito na, lumalaki ng kasabay ang mga anak mo. Parang kulang pa ang trabaho mo? Kulang pa ba? Hindi ka pa rin ba sobrang busy na kinailangan pang mag-aral ka uli para maging abogada? Siguro, doktora, yung merong calling, yung ginagawa ko, it's a vocation eh. Sometimes, ilan lang ang taong may ganong quality para ipatawag ka sa public service. So, naisip ko naman na natapos ko na yung 9 years. Kung babalik ba ako ulit as the same person? Kakanta na lang ba ako? Singer ako do. Oo nga. Sa Sinakulo. Sample. So, kakanta na lang ba ako? Makikibagay na lang ba ako? Simpleng pakikisama na lang ba rin ang ibabalik ko sa taong bayan? Pero anong bago ang pwede kong maibigay sa kanila na makakatulong, maile-level up ko yung public service ko? So sabi ko, ba't kaya hindi ako mag-aral? Kung magmamasteral ako, yung gano'ng masteral, parang lahat naman kumukuha niyan. Gusto ko ngang kumuha ng reservist, doktora. Gusto ko rin maging, military reservist, ganyan. Pero hindi na, may instance sa buhay ko na tumakbo ng barangay captain yung kapatid kong lalaki. So, in a slim number of votes, natalo siya. That time, medyo magulo eh. Magulo yung election ng barangay. Kung meron lang akong kaalaman sa batas para matignan kung meron mang illegal o illegal, siguro meron akong mga ginawa ahead of time para i-prepare yung kapatid ko sa mas maayos na pangangampanya at pagkapanalo sana. So sabi ko, mag-aral kaya ako. So another instance ng buhay natin, something happens and then it was a lost. It was a lost, and it triggered me to hear that small voice saying, hindi lang kapatid mo siguro mapaglilingkuran mo, ba't di ka mag-aral? Matanda na ako, mayroon na akong 3 cesarean, mahina na yung memorya ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Sabi nung isang maliit na boss, sabi sa akin at the back of my mind, at least sinubukan mo. Mawala yung mga what if, mga buts, di ba? Mga what if sa buhay mo. At least sinubukan mo, hindi man nangyari, meron kang ginawa. So, ayan na. Strike while the iron is hot. Doktora, naghanap na kagad ako ng university. Right after, na declaration that my brother lost the election. Mag-aaral ako. Punta ako sa mga universities, yung iba hindi pwedeng executive, hindi pwedeng Saturday, Sunday kasi working lang ako. Yung iba dapat full load. And then finally, I found
university na holds Saturday, Sunday classes. So, nag-enroll na ako. So, pasok na pasok yun sa'yo. Oo, pero hindi ko pa alam kung matatapos ko to. Kasi, Dok, hindi naman ako matalino. Hindi ako palabasa. Mahina ang memorya ko. Tamad akong mag-aral. Maganda lang talaga. Yun lang talaga ako. Agree Joke naman. lang ha. Pinasasaya ko lang ang mga lolo at lola natin. So, yun lang talaga ang quality ko. Hindi ako, kaya, pero nag-doubt ako. Pero alam nyo, Dok, so I took it seriously. So, ang sabi ko, ito ang trick ko. It will never be interesting until you are interested. So, every topic, constitutional law, dapat maging interesado ako para maging interesante ang isang bagay. So, isipin ko. So, mo talaga yung sarili mo. Oo. Property. Ay, naku, meron kaming bahay dito. Namatay ang tatay ko. Succession. Pangmanahan. Ano kaya ang gagawin ko? Yung gano'n. So, aral, nagiging interesante ang isang bagay dahil interesado ako. Pag manganganak, then I got pregnant. Actually, I was already pregnant to my daughter, my third child when I enrolled. So, parang magsi 6 months na ako noon. Malaki na yung tiyan ko. Hanggang sa, I have to give birth, stop. So, stop ako ng mga 6 months. And then, aral ulit, enroll. Babalik ako sa politika, magkakampanya ako, stop. Talaga? Tapos balik naman ako, all in So, all. hindi pala dire-diretso. Opo, yung pag-aaral ko ng batas, it took me about 6 years. Tapos a year of review. And then finally, naku, sabi ko, Lord, pero alam niyo, Dok, ito mga lolo at lola, nararamdaman ko habang ako ay nagre-review. Wala ako sa bahay namin. At saka, stockholder na ako ng Starbucks dahil doon ako nag-aaral. At minsan nga sasabihin ko doon sa gwardya, bantay ko yung mga gwardya. Late ka. Umalis na yung karelyebo mo, nauna pa ako sa'yo. Ikaw na timekeeper ako nila. na timekeeper. Ako na yung So, logbook. marami nang kinita sa'yo yung coffee shop na yun. Opo, naku, Diyos ko. Kaya nung pumasa ako, bumalik ako sa Starbucks na yun at nagpa-blowout ako. Talagang nagpakain ako sa kanila at sabi ko, abogado na ako. Attorney Cheche, can you describe to us? Kasi nananalo ka sa eleksyon tapos pumasa ka ng bar exams Yeah. Ano ba yung feeling of elation? Ano wow. ba level yan? Mas masarap ba? Mas masaya ba? Ano ba? How can you describe that? Pwede ba akong magkwento ng isang nakakatawang kwento? So, sabi ko, Dad, para sa iyo to, gumraduate. Pero the night before, during exam week, alam ko, sinasabi ko, Lord, ako ang best bet mo dyan. Akong paborito mo sa lahat ng kukuha ng bar exam. Ako ang best bet mo, ako ang paborito mo dyan. Kaya alam ko, di mo ako pababayaan. So, naka-mindset na ako. So, release ng results ng bar exam. So, nandito ako na. Sabi ko, pupunta ako sa puntod ng tatay ko. Gusto ko siya ang unang-unang makaalam na pumasa ang anak niya at nagkaroon siya ng abogadong anak. Yung brother ko po, doktor, yung nag-run ng kapitan, pero hindi siya pinalad. Naging doktor siya. Kung nanalo siyang kapitan, hindi siya magiging doktor ngayon. Kita mo, di may blessing. He's working in Chicago sa isang magandang hospital. Tapos sabi ko, Dad, may doktor ka ng anak, meron ka pang abogado, ikaw ang unang makakarinig ng balitang ito. So, ayan. Lalabas ang resulta ng 12 noon. Di nasa memorial na ako, no? Tirik ang araw. Ako, ayan na. Tapos sabi ko, Dad, umiiyak na ako kasi parang nararamdaman ko, umiiyak na ako. Ang trick dyan, pag 12, nag-ring ang phone mo, congratulations. Marami nang babati sa'yo, nakita na nilang pangalan mo 12:10, wala pang tumatawag sa akin. 12:15, init wala pang tumatawag. Ay, sige na, nawag na lang ako. Hello, Brad. Yung kabrad ko, kasama ko siya sa bar na kumuha din. Kamusta ka? Okay lang, Ate Che. Kamusta ka? Anong balita? Saan? Pumasa ka ba? Bar results. Anong balita? Ate, bukas pa.
A day advance ka pala. Sa excitement ko. Advance pala. Ha? Wala Bukas- kang tatawag sa'yo. Ate, wala talaga tatawag sa'yo kasi bukas pa resulta. Ba't advance ka ba? Sabi ko, ha? Bukas ba? Daddy, uwi na ako. Bukas na kita babalikan na kita. Ang Wow, init-init. mali. Wow, Oo, no, mali. Naku, nasunog ako. Tirik ang araw, alas 12 na madaling araw. Nagutom ako. Sabi ko, Dad, ayos na ako. Gutom na ako eh. Ayos na ako din. The next day, wala na akong energy. Di bukas na, di ba? Wala na akong energy pumunta sa Manila Memorial. Nagpunta ako dito sa Adoration Chapel. So dito na lang ako magse-celebrate kasi alam ko lalabas na. Magsasara, parang ewan ko, parang merong yatang ibuburol doon sa tabi ng Adoration. Sabi ko, uwi na ako, 10 o'clock. Di 12 noon, nasa bahay na ako. Siyempre, as always, dala-dala ko yung rosary, nagro-rosaryo ako. Di na ako nag-abang sa TV, pinatayan ko na lang ng TV, nagdadasal na ako. Yung son ko, yung lagi kong kasama, nasa kabilang kwarto. Biglang tumawag sa akin yung sis ko. May phone call. Hello? Sabi niya, sis, okay lang. Sabi ko, okay lang, meron pa namang next year eh. Ito ba number mo? 041-352. Oo, number. Number ganito. Pablo Santos, Cherry Lee. Opo. Tapos nakididinig ko na yung anak ko, nagpapanik na. Nanay! I saw your name. Tapos naghahag ako. Ay, naku, wow. Tapos bumababa ako ng hagdan. Yung daughter ko, nagpa-piano lesson, nandun yung teacher niya, sabi niya, Mars, sabi, kumari ko yung teacher, anong nangyayari? Sabi ko, Mare, pumasa ako sa bar. Kung magkakilala lang tayo, nung mga panahon na yon, di kasama ka rin sumisigaw ng let us praise the Lord. And give Him O, thanks. diba? Yes. Kasi tingnan niyo naman, ini-equip ka ng Diyos. Opo. So natutuwa ako, Attorney Cheche, kasi na-mention mo kanina that this is a vocation. Ito ay panawagan ng Amen, Diyos. So this yes. is not just a dream of yours or No. your ambition, but rather a vocation na ang Diyos ang pumili at nag-equip sa'yo. Yes. Kaya ngayon, mas efficient, mas effective ang naging public service mo, lalong-lalo na sa inyong lugar sa Mandaluyong. Opo. So sabi ng lolos and lola, sana magsaserve ka rin sa area namin. Kaya lang Opo. taga Mandaluyong po siya. Why no? not? Kami po ay nagtatag magkakapatid ng Pablo Foundation, People's Assistance for Better Living Organization. So, yan din ay ang nagpangalan niyan ay ang mother ko rin. Kasi talagang nandun din ang buhay niya sa paglilingkod, sa pagtulong. Pero kagaya ng sabi ko, it's a vocation. Gusto kong i-level up ang service. At hindi ko lang tutulungan ang mga tao. Pag natapos ang event, kunyari, tapos ang feeding, tapos ang medical mission, uwian na, tapos na. So, yung Pablo is, you have a law firm, may Pablo Law Firm, di ba? Yes, it's Tapos meron din Pablo, is this a foundation? Yes. So, ito naman talagang for public Yeah, service for talaga. registration pa rin Okay. yes. Pero at least working na siya eh. Di ba? Opo, Working na siya. madadalaw namin ang ibang mga lolo at lola natin sa kanilang mga lugar. Alam nyo, doktora, advocate din ako ng mga weaving, yung mga manghahabi. Okay. Ang mother ko hails from Mindanao, so yung mga tribal groups doon ay gusto rin naming tulungan. One time, kami ng tita ko, etong ang suot ko ay habi. Ayan, sana kaya bang makita? From Ayun. Ant Hill. Sila ay mga Cebuano at hinahabi ito ng kanilang mga weavers. At nung time nga noon, nagpunta kami ng Lake Cebu, nandoon ang mga Tibuli tribe. At ang nakakalungkot, iilan na lang sa mga Tibuli ang gustong humabi dahil ang mga anak nila nag-empleyo na sa call center, nagtrabaho sa McDo. Sa syudad, nagsyudad na eh. Wala nang maipasa ng technology ng weaving. Ito yung So, sinaunang weaving. very rare na. At ang nakakalungkot, ilan sa kanila ay mga seniors na rin na mahihina ang mata. So,
nagkaroon kami ng pagpupulong na bigyan ng mga salamin and prescription glasses ang aming mga weavers sa Lake Cebu, kasama yung aking tiyahin. Sila yung gumagawa ng tinalak, doktora. Dahil malalabo na ang mata, hindi na rin makapaghabi. Kaya lang, inaabot kami ng lindol. Lumindol yung time na yun eh. Ngayon, we are reviving this outreach program for our senior citizens and weavers in Lake Cebu. So, Attorney Cheche, ang panalangin naming lahat sa iyo ng mga lolos and lolas, titos and titas, ay talagang mas mapalawak mo pa itong ginagawa mong serbisyo sa taong bayan and not limited to Mandaluyong alone. Yes. Pero syempre, doon yung pinakamalapit sa iyo at nararamdaman nila agad-agad, no, yung mga tulong na ibinibigay mo sa kanila. Amen. So, sana talagang kasihan ka ng Panginoon at i-bless ka pa talaga para mas marami pa, no, ang makalasap at Sana. makatanggap ng mga kinakailangang tulong nila. At yun naman ang ating goal, laging prayer natin is to make us an extension of God's hands to others. Para lang magkaroon ng, yun nga ang aking slogan, Doc, yung mantra ko sa buhay is to make myself matter to the lives of others. Para ano pa na nandito tayo sa mundo? Ano bang kabuluhan ng buhay ko sa buhay ng iba? Amen. Kung mabubuhay lang ako para sa sarili ko, what for? Kaya ko naman buhayin ang sarili ko. Pero dapat magkaroon tayo ng silbi, ng dahilan sa buhay ng iba. Amen. Amen. So, Attorney Cheche, sana isama mo rin naman na ipanalangin ang mga leaders natin. Yes. Sa iba't ibang sektor, hindi lang ikaw, kasi ikaw talagang alive na alive itong pagtulong mo at lagi mong kinoconsider yung need ng higit na nakararami. Pero sana mas dumami pa yung mga lingkod bayan na katulad mo. So, kindly lead us in prayer. Okay, let's put ourselves in the loving presence of God. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, as we continue to undertake the role of a leader, let us be affirmed by the servant leadership we witness in your Son, Jesus. Let us walk in the path He has set, and let those who will follow. Let our greatest passion be compassion, our greatest strength, love, our greatest victory, the reward of peace. In leading, let us never fail to follow. In loving, let us never, ever fail. Amen. Amen. The Father, Son, Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. So we will see you all again next Monday. And thank you very much, Attorney Thank Cheche you. Sana Pablo maulit. Santos. Yes. Bye-bye. Thank you.